Magandang hapon po sa ating lahat, mga kamanggagawa po sa ating Panginoon. History is always bound to repeat if we do not learn the lesson. There is no more new under the sun. Lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa, nangyayari na ito noong unang panahon. Especially during the times of Israel, under the king ng pangalan ay King Ahab. Si Ahab ay mayroong asawa na masyadong malakas ang kanyang personalidad na si Jezebel, na kanyang kinontrol ang kanyang asawa na isang hari. To the point na lahat ng mga desisyon na nangyayari ay desisyon ng babae at hindi desisyon ng kanyang asawa, ng hari. Nilit niya ang bansang ito sa pagsamba sa iba't ibang mga Diyos at nag-raise up siya ng iba't ibang mga prophets, itong si Jezebel, at pinasamba niya ang buong bayan ng Israel sa ibang Diyos at hindi dun sa Diyos na naglabas sa kanila sa Egypt. Well, alam natin during those time, isa si Elijah, propeta ng Diyos. Hinamon ang mga propetang ito ni Jezebel to the point na nag-iisa na lamang siya. In fact, for 7 years, nagtago ang propeta ng Diyos at pinakain na lamang siya ng mga ibon. Akala niya nag-iisip siya na lang nag-iisa. Kinonfront niya ang hari sa kanyang mga kasamaan na ginagawa. Pinagbantaan siyang papatayin ng asawa ng hari. The same na nangyayari sa ating panahon ngayon. Hinaharas at hindi binibigyan ng kalayaan ang mga tao para magpahayag ng kanilang saloobin. Especially tayong mga simpleng mga mamamayan. Mga kamanggagawa ngayong hapon na ito, I challenge you. I challenge each every one of us today, kamukha ng nangyari kay Prophet Elijah. Tandaan po natin, kahit mag-isa lang siya, kapag ang Diyos ay kasama, tayo ay nasa majority. Yan po ang ating pakakatandaan. Ang majority ay kapag kasama ang Diyos. Sige po, palagpakan natin ng Panginoon. Ipapahiya ng Panginoon maging ang mga propetang bayaran. Ipapahiya ng Diyos at ipapakita niya na siya lamang ang tunay na Diyos. Kasangga ng mga mamamayan. Kaya sa hapong ito, nagpapasalamat po ako dahil nandito po tayo at tinanggap ninyo ang hamon na tayo ay magkaisa. Magkaroon ng iisang tinig at sabihin natin kung ano ang mga masasamang nangyayari sa ating lipunan ngayon. Alam nyo, yung mga ini-invite ko mga pastor, they always tell me na hindi po kami mga liberalist. We are not talking about liberalism dito. This is not liberal theology. Hello? Ang mga propeta ba noong unang panahon? Kaya nga sila pinatay eh. Kaya nga sila pinersecute ang mga alagad noon dahil kino-confront nila ang mga hari. Sinasabi nila kung ano ang mga masamang ginagawa ng mga hari nila. Tama po kayo? And that is not liberalism. Nandiyan pa po ba? Kaya nga, salamat po ng marami dahil bukas ang ating kaisipan ngayong hapon na ito upang magsalita at sabihin natin kung ano ang paninindigan ng mga religious leaders sa Pilipinas at naniniwala ko if God is with us, sasamahan tayo ng ating Panginoon. Bibigyan tayo ng maayos na mga leader, political leaders sa bansang ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Thank you, Bishop Edwin. Ngayon po, serve po natin si Pastor Jackmar Bitrao. Salamat, Bishop. Yung sinabi ni
kung yun po may solution ako doon. But before I proceed with my ginagawa kong farming, I would like to acknowledge yung diniscuss sa ating Attorney Vic Rodriguez. Very informative at ngayon po naintindihan because he came from the upper river of our country. But farming po ang aking agriculture. But gusto ko rin po maintindihan natin that the hope of our country ay isang someone na meron itong basbas ng Lord. Because all leader in the world are bound to fail. Okay? So, pag tinignan po natin ngayon yung ating end times, yung panahon na natin ngayon, bakit po ang Iran, the Prince of Persia, the Prince of Darkness, will not stop to destroy Israel? Cold, eternal enmity. Why? Because God put His name in. Okay. Sunod po natin si Attorney Fred Aquisapa. Magandang hapon po sa inyo lahat. Unang-una, sino-sino ho ba dito mga senior citizen? Pakitaas na kamay yung mga senior citizen. Sa akin galing ang inyong mga benefits. Sa akin galing. Dahil ako po ay naging congressman noong pong 14th and 15th congresses. Dalawang term po ako. Kanya yung pong Republic of 9994, yung senior citizens mga benefits sa akin po galing yan. Kaya po, yung mga senior citizen po, sana wag niyong kalimutan na sa akin galing yung inyong mga benefits. Dahil kasi, tatakbo ulit tayo sa party list. Ngayon, yung maiba tayo ng ating pong paksa, during my hours po, I wrote a book, yung pong aking libro ay Food Security. Ito pong food security, nakakalimutan po ng iba ito. Yung mga dumaan nating mga administration, hindi nila iniisip na mabigyan ng hanap buhay ang ating mga manggagawa. Yung pong pagtatanim, hanap buhay po yan. Yung aking ginawa pong libro ay Food Security Backyard Livelihood Movement. Ito po ay ini-encourage namin na bawat bahay sa mga probinsya magtanim. Magtanim po, what you sow, you reap. Kailangan magtanim ka para meron kang anihin. Dahil po, nakatiwangwang ang ating mga lupa. Kanya nga po, ang sabi ko nga, get the most use, yield, and produce of our land and water. Ang dami dyan, ang laki-laki na ating lupain. Huwag na tayong nakaka-harvest. Kanya nga yung aking libro, matagal na nasa social media, walang pumapansin. Paano? Mas gusto nila yung nag-i-import. Hindi ko alam kung bakit. Ang nangyayari kasi, yung ating mga farmers, halimbawa, may taniman ng sibuyas. Pagdating ng ani, bibili ng mga traders yun. O magkano isang kilo? 65 pesos. Dadalhin sa Divisoria, gagastos ng truck, ng gasolina, ng pahinante. Nagiging 130 na. Tapos, yung baksakan sa Divisoria, mamumuhunan yun. Ibebenta ngayon doon sa palengke sa Divisoria, nagdagdag ng 20-30, 140 na. Bibili ngayon ng mga tiyangge. Dadagdag ng 30-20, nagiging 180 na. Kaya nga po yung mga traders ang mga umaabuso sa ating bayan. Yung mga karamihan sa mga traders na yan, hindi naman natin yan. Baka hindi Pilipino yan. Baka mamaya mga nagbabakas-bakas yung mga ibang bansa para makontrol nila yung kanilang mga pananim. Kaya nga po, yung pong hinahamon ko po ang ating mamamayan. Meron ba kayong naisip
na paraan para sa ikauunlad ng ating bayan? Ano naisip nyo? Ako, ang naisip ko, sa ikauunlad ng bayan, magtanim ang kailangan. Pagka tayo nagtanim, bababa ang inflation natin. Parang hindi na magsisiksikan sa palengke. Hindi na. Pati yung kanya lang tumataas sa mga bilihin, nakita nila ang daming tao sa palengke, namimili. Pati yung mga traders, yung gumagawa ng mga dilata, nakita madaming tao, nagtatak sila ng presyo. Pagka wala nang nagpunta sa palengke, yung aking plano, bawat barangay iba ang itatanim. Pag nag-harvest, magbabarter na lang sila. Palitan na lang. Meron kang isang bayong na gulay, ipalit mo na isang manok. Kasi aking libro, 4 na volume yun. Yung vegetable, gulay, herbs, chicken, fruits, at saka aqua. Sige po. Kanya po, meron pa akong isang item na gusto kong sabihin. Ang nasisingil ng gobyerno, 25 to 30% lang. Kawawa naman ang ating gobyerno. Sana magbigay sila ng palatuntunan para mapilitang magbayad ang ating pamahala, ang ating mga mamamayan. Sige po, maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Thank you po. Sorry. Ngayon